Oy, muli, magandang araw po at ito yung ating ikalawang bahagi naman ng naging pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro dito po sa bagong political ad ni Senator Amy Marcos at binabanggit niya na hindi raw ho dapat na itim. Kasi ang tema po diyan na sinasabi po na itim dahil nga po 'di ba sa kahirapan at binabanggit ka ho ni Senator Amy yung kagutuman kasi yun daw po ang napagkasunduan at napag-usapan din po nila ni VP Sara Duterte. So ito, panoorin ho ninyo at may paliwanag ho dito si Senator Amy Marcos kung bakit naging itim yung pinakatema ng kanyang bagong political ad. Ito ho, panoorin po natin sa kanyang interview. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative madating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no? Nung Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward ba ito o paano ba? Hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga kampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Okay, so yun po no ang pahayag ni Senator Amy Marcos at may binabanggit po siya no na parang inilagay niya po, ipinahamak niya raw po ito pong si VP Sara. Kasi ito yung mga usap-usapan na kung saan kasi siya po ang kumumbinse dito kay VP Sara na maging katambal ni ng kanyang kapatid na si ngayon Pangulong Marcos Jr. Diyan po at 'di ba kaya nanalo sila noong 2022 elections. Yun. At kanyang binabanggit na nagpapasalamat siya. So ngayon talagang solidong Duterte na po itong si Senator Amy Marcos sa ngayon. Di po ba? Pero balikan ho natin itong si PCO Undersecretary Claire Castro na pinipintasan niya po no itong political ad ni Senator Amy Marcos at ito may mga dagdag ho na reaksyon ho. Ito pakinggan natin. Po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which Of is... course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news.
So, noong pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Okay, so kayo ba ay sumasang-ayon dito sa binabanggit ni PCO, Yusek Claire Castro, na paputi, ibig sabihin papabuti, papaganda, at parang tayo ay nasa langit na ang Pilipinas sa kamay po ni Pangulong Marcos Jr. Ayun po ang binabanggit kasi pag sinabing itim, yung kagutuman, kahirapan, at siyempre yung krimen dito po sa ating bansa, doon po sumasalmen. Pero sabi ho ni Yusek Claire Castro, hindi, papuputi na. At ibig sabihin, papabuti, papaganda ang sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero dito ho, meron ho tayong nakuha na kung saan, ito yung pagkatapos po ito ng katatapos na yung sonahon ng Pangulo. At ito, kilala nyo ito, si Rico Hison. At kilalang news anchor ito, sa abroad ho, mga kababayan, talagang namayagpag din ho ito at nandito ho siya ngayon sa Pilipinas. Ay meron po siyang na interview ng mga analyst. Pinagkukumpara kasi, ano ba yung pinaka mas maganda na performance na nagawa Duterte administration sa unang 3 taon kasi ito nakarang zona sa unang 3 taon ni Duterte o sa unang 3 taon ni Marcos Jr. Ito, panoorin po natin. Kasi maganda kumonsulta rin ho tayo sa mga analyst o eksperto sa ating ekonomiya, kalagayan po sa ating kalakalan. Ito, pakinggan ho natin. Problem right now, what ails our country is corruption. And a lot of investors are saying, why should we invest in the Philippines when it is graft-ridden and it is a lot of issues on corruption? Who is doing a better job, April, in terms of combating and fighting corruption? Was it the Duterte administration in its first 3 years or the Marcos administration in its first 3 years? Well, I think Jonathan will have a better say on that. But I mean, okay, I'll talk about the rice situation na lang. Okay, so during the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But, looking at what happened in 2018, we had the rice tariffication law, rice prices went up, but then it went down right away. So, in other words, rice was a problem. It caused inflation to go up, but then it was addressed right away. So, this time around, for us, we're saying, we're excited because for example, there are so many things that the government is doing. For example, it reduced the tariffs on rice. Globally, El Nino's over, and then India said we're going to lift the ban on rice exports. So we're seeing global rice prices go down. But then you kind of wonder, how come rice prices aren't going down? So, in that respect, I would say that if corruption was the answer to, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. But then maybe Jonas can... Okay, so yun po, binabanggit po na isang analyst na kung ikukumpara ho, mga kababayan, mas maganda yung naging trabaho ng Duterte administration kasi inahilimbawa niya sa bigas. Napakinggan niyo naman. Na sa panahon po ni dating Pangulong Duterte noong 2018, tumaas po yung presyo ng bigas. So ang ginawa ay talagang kumilos po si Pangulong Duterte noon, tapos diyan may mga yung isinabatas yung rice tariffication law. So bumaba yung presyo ng bigas. Pero sa kasalukuyang administrasyon ng mga kababayan, di ba ang taas ng bigas hanggang ngayon? Tapos ang ginawa ho, ibinaba yung taripa sa bigas pero hindi pa rin
bumababa yung presyo ng bigas. Kaya sabi ko, yung April Litan, na isa pong analyst at experte rin po sa ekonomiya, kung siya ang magdidesisyon at base po sa kanyang pananaw, mas mainam daw ho yung naging trabaho at naging performance na nooy Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon kumpara ngayon sa Marcos Jr. administration. So yun lang ho, binabanggit ho natin at so kaya ko binanggit ho yan kasi may sinasabi ho kanina si Attorney Claire Castro, yung USEC, diyan po sa Malacanang, fake news daw. Paano nagang fake news? May mga basihan. At talagang dapat ho, siguro, abogado siya, mas matalino po siya sa akin, pero kinakailangan mo siguro paminsan-minsan magre-research din ho. At kapag nakapag-research na, iutos nyo lang sa inyong mga staff. At kapag kayo po nakapag-research na, anong gagawin nyo? Medyo gagamit ho ng konting hindi lang sa talino, common sense. Birin mo, kumpara mo, 2021, mataas yung antas ng hikirapan. Epekto ng COVID yun eh. Tapos ikukumpara mo, 2023. Bumabalik na sa normal ng ekonomiya. So natural na medyo babuti ng kaunti yung kalagayan sa kahirapan. So yun lang po, mga kababayan. At ulitin mo natin, kumbaga sa kwentas klaras, inilalatag lang ho natin yung mga katotohanan. At wala ho tayo, hindi ho tayo sang-ayon sa mga ganyang fake news. Parang dito ho sa isyong ito, parang si Yusek Clear ang nagpapakalat ng fake news. Yusek, reviewin nyo yung mga pananalita at sinasabi. Okay, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At syempre ho mga kababayan ay huwag niyo pong kalimutan ay share, i-like yung ating palatuntunan para po kayo ay lagi updated dito po sa ating YouTube channel. Eli Saludar lang po. Madali ho hanapin. At maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayong lahat. At muli, magandang araw po sa ating lahat.